Minsan talaga, mahirap maunawaan ang mga damdamin natin. Madalas na may tinatagong kaligayahan na di natin maipakita. Pero alam mo, sa lahat ng kakaibang nararamdaman mo, lagi mong pakikinggan ang bulong ng puso mo kung saan ka magiging masaya at maligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kahit noong bata pa man ako, nahirapan na talaga akong manimbang sa pilapil na dinadaanan ko patungo kay na Apollo. Kaya ito, hanggang ngayon, nahihirapan pa din talaga ako. At aba, nakakatakot yung mga baka. Baka kasi habulin ako. Buti na lang at tag-araw. Kahit mahulog ako, di ako mapuputikan. Tuyo kasi yung palayan ngayon at walang tanim. At nang makalampas ako sa mga baka, eto, malapit na ako. Kunting hakbang na lang talaga, makakarating na ako sa bahay nila Apollo. Habang papalapit ako, nakikita ko na yung mga pagbabago sa bahay nila Apollo. Hindi na kahoy ang dingding ng bahay nila. Yari na sa bato. At may pintura na kulay puti. Sana may gising na sa kanila para di na ako maghintay. Napapangiti na lang talaga ako. Papalapit ako ng papalapit. Marami tuloy akong naalala na masasayang bagay. At ang pinaka hindi ko makakalimutan ay ang pilapil na lagi namin dinadaanan. Kung saan na madalas din kaming naglalaro. At madalas na dito kami nakaupo sa pilapil habang pinagmamasdan ng paglubog ng sikat ng araw sa napakalawak na palayan. Nakakamiss balikan ng nakaraan. Nasasabik na tuloy akong makita si Apollo. Kaya ito, nung makarating ako sa gate na yari sa kawayan, itinula ko lang to kasi wala namang lock. At aba, napakadaming bibe. Sinalubong talaga ako ng mga bibe. Nakakamiss tuloy kumain ng itlog ng bibe ni Apollo. Oh, yung iba dyan, nagsisimula nang maging madumi ang isip. Usapang itlog na kasi. Pero teka, bukas yung pintuan. May gising na siguro. Pero teka lang, aba, andito pa din yung papag sa may ilalim ng puno ng langka. Kaya lang malaki na yung puno ng langka. Dati maliit lang to. Ngayon sobrang laki na. At ang laki ng bunga. Nakakatakot mahiga dito. Baka bagsakan ako ng langka. At saka, mukhang mahuna na yung papag. Kaya siguro may mga kawayan dito kasi aayusin yung sahig ng papag. Nakakamiss tuloy mahiga sa papag. Pero teka nga, pumasok na lang kasi talaga ako dito nang walang paalam. Nakasanayan ko na kasi. Dati kasi, kapag napunta ako dito, diretso lang ako sa loob ng bahay nila Apollo. Kaya ito, kahit ngayon, diretso lang ako sa loob ng bakuran. Nakasanayan ko dati, pero teka nga, makasilip muna sa loob.
Bukas kasi yung pinto. Kaya lang bago pa man ako makarating sa pintuan, biglang may nagpakita galing sa loob na may hawak na tasa at eto. Tumayo siya sa may pintuan. Napatigil ako, natulala ako. Tinitigan kong mabuti ang mukha niya. At di ako pwedeng magkamali. Si Apollo siya, sigurado ako. Napangiti talaga ako kasi naman, sa wakas, nakita ko na ulit si Apollo. Kaya lang di ako makapagsalita. Nahihiya ako eh. Ewan ko ba, basta nahiya ako bigla. At ang lalaki sa may pintuan, tila ba nagulat din nang makita ako. Kitang-kita ko kung paano siya natulala at tumitig sa mga mata ko. At ang sandaling to ay nabalot ng katahimikan. Tanging mga huni ng mga ibon ang maririnig mo, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Pati mga bibi. Sobrang ingay din. At ang mundo ko parang tumigil bigla sa pag-ikot ng magsimulang maglakad si Apollo. Papalapit sa harapan ko na nakatitig pa din sa mga mata ko. At paglapit niya, ewan ko ba, pero bigla na lang pumatak yung mga luha ko. Napangiti ako at masaya ako, pero bakit ganito? Pumatak bigla yung mga luha ko. Iyakin ka pala, Brandon? Nagbalik na ako, Apollo. At heto, isang mahigpit na yakap ang natanggap ko. Isang yakap na napakatagal kong hinintay. Isang yakap na ayokong makawala. At matapos ang mga yakap na yun, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Hindi ako makapagsalita. Tapos nakangiti lang ako. At si Apollo naman, wala din talaga siyang masabi. At eto, hinawakan niya yung kamay ko at pumasok na kami sa loob ng bahay nila. Diretso sa kusina. Apollo, buti gising ka na. Brandon, sa totoo lang, wala pa akong tulog. Di ako mapakali kagabi pa. Tapos, lagi akong silip ng silip sa labas. Kaya siguro ganun yung pakiramdam ko kasi nagbalik ka na. I miss you, Apollo. Namiss din kita, Brandon. Pero bakit ngayon ka lang umuwi? Wika ni Apollo na ito. Pinagtitimpla ako ng kape. Pasensya ka na, Apollo. Mahabang panahon kasi yung ginugol ko sa pag-aaral. Nainip ka ba? Oo. Sobrang nainip ako. Napakatagal mong bumalik eh. Akala ko nga, nakalimutan mo na ako, Brandon. Makakalimutan ba naman kita, Apollo? Eh, kinuha mo yung kalahati ng puso ko na ngayon eh muling nabuo na. Nakakainis ka, Brandon. Akala ko talaga di ka na babalik. Apollo, nagbalik na ako. Kung alam mo lang talaga na napakatagal kong hinintay ng pagkakataon na to. At ngayon, nandito na ako. Magkasama na ulit tayo. At eto, niyakap ako ni Apollo ng napakahigpit. Ako naman, napayakap na lang din talaga. Kasi, miss na miss ko na siya. Apollo, teka lang, may dala akong pagkain.
Nagpaluto kasi ako kay Manang. Mamaya na tayo kumain, Brandon. Tara muna sa kwarto ko. Gusto kong umiga sa tabi mo. Sige Apollo. Tara na. Saan ba yung kwarto mo? Mukhang mayaman na kayo ngayon ah. Mayaman man talaga kami, Brandon. Hindi lang halata. Wika ni Apollo na ito. Hinila ko sa isang silid at diretso higa lang kami sa kama niya. Magkatabi lang kami at tahimik lang. At yung puso ko, napakalakas ng pagtibok. Parang sasabog talaga yung dibdib ko sa kaba. Brandon, may papakita ko sa'yo. Anong papakita mo, Apollo? Yung gusto mong makita dati. Naalala mo pa ba? Eto oh. Wika ni Apollo na ito. May inilabas siya bigla. Nalabis ko ay kinagulat. Gagi. Apollo. Ang laki naman yan. At eto, natawa na lang si Apollo at itinago na ulit yung ipinakita niya sa akin. Brandon, tuli ka na ba? Oo naman, Apollo. Patingin nga ako, Brandon. Seryoso ba, Apollo? Oo. Seryoso ako, Brandon. Patingin, baka supot ka pa eh. Kaya ito, nahihiyaman ako. Kaya lang, wala akong nagawa kundi pakita ang gusto makita ni Apollo. Gagi, Brandon. Sobrang kapal ng damuhan. Baka may kuto na yan. Apollo, sira ka. Walang kuto yan. Pika ako. Natawa na lang talaga ako sa nangyayari. Hindi ko inasahan na sa muling pagbabalik ko, magpapakitaan kaagad kami ni Apollo ng mga sandata namin. Kaya lang, nagtatago sa makapal na damuhan yung akin at mahimbing ang tulog. Pero yung kay Apollo, handa sa digmaan at tila ba galit na handa nang lumaban. Nagulat talaga ako nung makita ko. Parang kabayo. Oops. Teka lang. Kalmado lang dapat tayo. Bakit ba kasi nagpakitaan ka agad?